Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng Sapporo Adventure namin ni Lulu, pumunta kami ng Makumanay Takino Cemetery, kung saan matatagpuan ang mga Moai statue at ang Hill of the Buddha. Pumunta rin kami ng Maruyama Park at ng Hokkaido Jingo Shrine. Tinikman din namin ang freshly brewed beer sa Sapporo Beer Museum. Kaya mga katropa, muli sana ninyo kaming samahan sa aming munting paglalakbay. Remember, you don't get it twice, the time of your life. Good morning Sapporo. Today is our 4th day dito sa Sapporo, Japan. So ang first destination natin para sa araw na to ay ang Hill of the Buddha. So samahan nyo kami. Ang oras natin ngayon ay 7:37 ng umaga. At ngayon ay 11 degrees Celsius. Feels like 9 dahil sa lakas ng hangin dito sa Sapporo, Japan. So talagang inagahan na namin ni Lulu ngayon dahil medyo malayo yung pupuntahan natin. Dito tayo naglalakad ngayon sa Odori Park. Papunta kami ni Lulu sa Odori Station ng Nambuko Line. Then sasakay kami ng train. 9 stops lang hanggang Makumanay Station. Tapos from there magbabas naman kami. May mga nakasetup na tent dito. Mamaya siguro may mga tindang pagkain dyan. Gaya nito, ayan, ramen, ticket booth. Okay. Sapporo Ramen Show pala. So, puro ramen pala dito mamaya. Ito siya, oh. Ayun, mula 9:30 hanggang 8:30 ng gabi. So iba't ibang pagkain pala. Doon sa kabila ramen. Dito naman coffee. Mga breakfast naman dito. Hindi. Ayan, mga burgers. Thai food. Nung isang araw wala pa to eh. Ngayon ang bilis nila na i-set up yung mga tents. Tsaka ito yung mga booth na to. Ito sa ating harapan ang Sapporo TV Tower. Ayan o. Hanggang dito na yung mga tents. Andito na tayo ngayon sa Makumanay Station. Itong Makumanay Station, ito yung last station ng Nambuko Line. Yung other side nito yung Asabu. So from Odori 9 stops lang to.
Yung bus na sasakyan natin, scheduled bus siya. So ang next na dating niya is 8:45 AM. Ngayon ay 8:16 pa lang dito. So meron pa tayong 30 minutes na pag-aantay. Andito na tayo sa bus stop. So itong bus stop na to, numbered siya, bus stop 1, 2, 3, 4, and 5. Nandito lang to paglabas ng Makumanay Station. Check nyo na lang kasi itong bus stop number 2 at saka bus stop number 3, parehas yan tumitigil sa Hill of the Buddha. Check nyo sa Google or magtanong kayo sa mga lokal kung ano yung earliest bus na darating papuntang Hill of the Buddha. Sa Google Map kasi ang tinuturo niya is bus stop number 6, yun ang pinakamaagang darating. Darating siya ng 8:45 AM. Ang oras natin ay 8:30. So yung next bus daw na darating, which is bus 106, yun ang sasakyan natin papuntang Hill of the Buddha. After almost 25 minutes at 18 stops dun sa bus 106, andito tayo sa entrance ng Hill of the Buddha. Ito agad ang bubungad sa atin. Ang ganda ng kanilang entrance gate, at pagpasok andyan na yung mga Moai statue. Ito yung bus stop, Takino Toge. Ito lang yung entrance ng Hill of the Buddha. So napakalamig dito ngayon. 11 degrees, feels like 9. Ito yung mga Moai statue. Dito kita na natin yung ulo ng Buddha. Ito siya sa tuktok. Ayan, yan, yung maliit na yan. Yan na yung ulo ng Buddha. Ang ganda dito. Ang dami nitong Moai statue. Ayan siya. Hanggang dun. Siguro more than 20 statues to. The Moai statue at Makumanay Takino Cemetery in Sapporo stands as a tall, calm, and watchful figure that immediately captures attention with its simple yet powerful design. Inspired by the famous Easter Island carvings, it rises from the wide, peaceful grounds of the cemetery, creating a sense of quiet strength as visitors walk past. The statue's smooth stone surface, steady expression, and upright posture blend naturally with the surrounding trees, open fields, and gentle light, giving the area a serene and reflective atmosphere. Its presence adds a unique and memorable character to the cemetery, making the space feel both artistic and spiritual, and offering visitors a moment of stillness as they explore the grounds. Dito sa part na to, meron silang Moai Skate Park. So ito yung skate park nila. Ayun sa baba. Yan. Pero dito pa lang ata pwede na mag-skates hanggang dun. Tapos ayun yung skate park. Dito sa dulo ng Moai statue, ito yung kanilang restaurant. So kain muna tayo dahil hindi pa kami nagbe-breakfast ni Lulu.
And meron din palang bus stop dito. Ito. Coffee shop lang pala siya. So, ang sinaserve nila, coffees, ice cream, pastries. So, anyway, dahil sa nagugutom na kami ni Lulu, pwede na yun. Pwede ng breakfast yun. Mamaya na lang kami kakain ng heavy sa lunch. Papasok na tayo dito sa Buddha. So, may admission fee pala siya na 1,000 yen. So dito tayo magbabayad ng admission fee na 1,000 yen. Pagpasok dito, ito. May arrow naman ng direction kung saan kayo pupunta. And ito parang meron siyang pond sa gitna. Ito itsura niya sa loob. So nakalagay dito, please ring the orin or Buddhist bell and offer the sound of the orin to the Buddha as a sign of your visit to the hill of the Buddha. Ito. Ako naman. Okay. The Hill of the Buddha at Makumanai Takino Cemetery is a peaceful and striking landmark with a large stone Buddha sits quietly inside a round grass-covered hill. Visitors walk through a long, calming tunnel that slowly reveals the statue, creating a sense of quiet reflection as they approach. The Buddha's gentle expression, the soft natural light from the open sky above, and the surrounding fields all work together to create a calm and spiritual atmosphere. This thoughtful design makes the Hill of the Buddha a memorable place that feels both simple and deeply moving, inviting visitors to pause, breathe, and appreciate the beauty of the space. Tapos na tayo doon sa Buddha. Ang tawag pala sa kanya ay Atama Daibutsu, which translates to head of the great Buddha. So yun. Dito naman sa part na to, ito may mga Stonehenges. So doon pala sa banda doon, andun pala yung cemetery nila o yung sementeryo. Actually, itong Hill of the Buddha is sementeryo, Makumanai Cemetery. Paalis na kami ni Lulu dito sa Hill of the Buddha. So, ang next destination naman natin ay Maruyama Park. Ang sasakyan natin ay bus 106 ulit pabalik ng Makumanai Station.
Nakasakay na tayo ng train dito sa Makumanay Station. So, ito yung papunta ng Asabu. Pero bababa tayo ng Odori, then transfer ng Tozay Line. So, lipat naman tayo dito sa Tozay Line. Platform 4 going to Miyanosawa. Andito na tayo sa Maruyama Koen Station ng Tozay Line. So galing dito, maglalakad lang tayo ng more or less 500 meters papuntang Maruyama Park. Hanapin lang natin yung exit number 3. Andito na tayo ngayon sa Maruyama Park. Ito ang itsura niya. Wala namang entrance fee dito sa park. Dito pwede pala mag-pitch ng tent. Yan o. So dito may mga nagpipiknik din. Alagang-alaga tong park na to. Napakalinis. Tapos ayan, ang lalaki na ng mga puno. Hinahanap namin ni Lulu yung Hokkaido Jingo Shrine. So dito naman merong pond. Ito siya. So yun, nagtanong tayo doon sa lokal kung nasaan yung Hokkaido Jingo Shrine. Tama pala yung daan namin kanina. Palabas siya ng kalsada, then kakaliwa. Pero ang ganda dito sa Maruyama Park. Sarap tumambay dyan, oh. Yan, oh. Tingnan nyo yung background namin, green na green. Di na namin iikutin ni Lulu yung Maruyama Park kasi sobrang laki niya. Mauubos ang oras natin. Pupuntahan naman natin yung Hokkaido Jingo Shrine. So dito lang daw siya pagkaliwa. Mukhang ito na yung Hokkaido Jingo Shrine. So ito, meron torii gate. According dun sa mga vlog na papanood ko. So dapat daw pag pumapasok sa torii gate, nasa gilid lang yan, kagaya ng ginawa ni Lulu. Dahil yung gitna raw is for the gods. Entrance for the gods only. So bilang respeto sa kanilang religion, ganun din ang
ginagawa natin. Medyo malayo din yung lalakarin from entrance or dun sa malaking Torii Gate hanggang dun sa temple. Ayun pa yung temple mismo. Sa tansya ko parang nasa 200 to 250 meters yan. Malayo-layo din. At itong nilalakaran natin puro pebbles. Kaya kung may takong ang inyong sapatos, mahirap maglakad dito. So again, this is Hokkaido Jingo Shrine. The Hokkaido Jingo Shrine in Sapporo is a peaceful and spacious place surrounded by tall trees, quiet walkways, and traditional wooden buildings that create a calm and welcoming atmosphere for visitors. Built in 1869, the shrine was established to honor the early settlers of Hokkaido and the deities believed to protect the island, making it an important part of the region's history. Over the years, it has become a beloved cultural site where people come to pray, celebrate festivals, and enjoy the beauty of nature. In spring, the grounds fill with cherry blossoms and families gathering for seasonal events, while the rest of the year offers a simple, relaxing space for reflection and appreciation of Sapporo's heritage. Tapos na tayo dito sa Hokkaido Jingo Shrine. So ang next destination naman natin ay Sapporo Beer Museum. Dito kami naglalakad ulit ni Lulu sa Maruyama Park. Babalik kami ng Tozai Line, then papunta kami ng Odori. Nadaanan namin to ni Lulu. May naiwan pang cherry blossom. Sayang nga lang, ang dami nang nahulog sa lupa. Ayun, oh. Andito na tayo ngayon sa Maruyama Koen Station ng Tozai Line. So galing dito, 3 stops lang. Bababa tayo ng Odori, then transfer tayo sa bus. Actually, meron pa isang choice. Bababa ng bus center may kaso maglalakad ng 1.7 kilometers. So magbabas na lang kami at ang lalakarin 2 minutes lang. Andito na tayo ngayon sa Odori Station. So itong Odori Station is para siyang interchange between Tozai Line, Toho Line at saka Nambuko Line. Ang hinahanap naman natin ngayon ay yung exit number 16. Sa wakas, nahanap din namin yung exit number 16. Ito. Napakalaki pala kasi nitong Odori Station. Dito na tayo sa bus stop. Ito yung papunta ng Sapporo Beer Museum. Dito lang siya sa may Odori Park mismo. Ito yung TV Tower. Halos katapat lang niya yung bus stop. Scheduled yung bus stop dito. Ang dating niya ay 3:45 PM. So ngayon ay 3:31. Meron pa tayong 14 minutes na pag-aantay. Andito na tayo ngayon sa Sapporo Beer Museum. So yung last stop ng bus 88 na sinakyan natin from Odori Park, dito yon sa Sapporo Beer Museum.
Dito na yung entrance ng Sapporo Beer Museum. So, meron pala siyang free tour. Ang free tour niya, ang start niya is sa 3rd floor. Okay, so ito na yung museum entrance. Again, this is for free. So again, ang start ng tour niya is nasa 3rd floor. And then, bababa lang tayo dito. Sapporo beer is one of Japan's most well-known and widely enjoyed beers. Originally created in 1876 when the government established the Kaitakushi Brewery in Sapporo to help develop Hokkaido and introduce modern brewing techniques to Japan. Led by Seibei Nakagawa, Japan's first trained brewmaster, the brewery produced a crisp, clean beer that quickly became popular across the country. Today, Sapporo beer is known for its smooth taste, iconic star logo, and long history of Japan's oldest beer brand. Whether enjoyed in restaurants, festivals, or at Sapporo Beer Museum, it remains a proud symbol of the city's culture and craftsmanship. Tapos na tayo dun sa museum. Maliit lang pala siya, pinakita lang yung great history ng Sapporo Beer na nag-start noong 1869. Ngayon naman, itatry natin ang Sapporo Beer dito sa kanilang restaurant. Tatry namin ni Lulu yung 3 flavor ng beer. Yan, ang halaga niya ay 1,200 yen. Dito kayo order sa machine. Binalik. Sukli ba yan? Okay. Parang ang sarap ng beer. Yun, oh. Okay, thank you. Ito yung 3 flavor ng beer na kasama dun sa 1,200. Ito, yung una ay Black Label. And then the next one is the classic Sapporo beer. Tapos yung last beer ay yung Kaitakushi beer. Ang Sapporo Black Label Beer na matitikman sa Sapporo Beer Museum ay may crisp at balansing lasa na madaling inumin mula unang higop hanggang huli. May banayad na tamis ng malt at kaunting pait na hindi mabigat. Kaya bagay ito kahit sa mga taong gusto ng mas magaan na beer.
Unang ginawa noong 1977, ang Black Label ay nilikha para magkaroon ng perfect balance sa lasa, amoy at freshness. At mabilis itong naging paborito sa buong Japan. Hanggang ngayon, pinapahalagaan ng mga bisita sa museum ang simple pero napaka-preskong karakter nito, na nagpapakita ng mahabang tradisyon ng Sapporo sa maingat at dekalidad na paggawa ng beer. Ang classic beer sa Sapporo Beer Museum ay kilala sa mas malinamnam na lasa na may kaunting tamis at mas buong body kumpara sa ibang Sapporo beers. Para itong mas rich na version ng Sapporo beer na bagay sa malamig na klima ng Hokkaido, kaya naging paborito ng mga lokal doon. Ang Kaitakushi beer sa Sapporo Beer Museum ay ang pinakaunang beer na ginawa sa Hokkaido noong 1876. Kaya simple at banayad ang lasa nito. May kaunting tamis ng malt at mas magaan ang dating, na nagpapakita ng estilo ng paggawa ng beer noong unang panahon. Kung ikukumpara sa iba, ang Kaitakushi ang pinakabanayad at tradisyonal, samantalang ang Black Label ang pinaka-presko at balansing inumin, at ang classic beer naman ang may pinakabuo at malty na karakter. Pagkatapos ng maikling tour sa Sapporo Beer Museum, around 5:20 PM ay nag-decide na rin kami ni Lulu na bumalik na ng Odori at doon na mag-dinner. Kailangan din kasi naming magpahinga ng maaga dahil may nakaschedule kaming tour kinabukasan. At dahil dyan, dito ko na po tinatapos ang vlog na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi and see you on our next Sapporo vlog. Bye-bye!